ni Shine. Ba't inakay ng kuya mo? Kasalanan ko din naman po eh. Hindi po ako nakinig ng Kuya Justin at Ate Faye. Pero hindi ko na po uulitin yon. Mas matanda po sila sa akin. Kaya dapat mag-uubay na po ko sa kanila. Some women have spotting during ovulation, which is very normal. Hindi ho ba dahil buntis ako? Sorry, you're not pregnant. Nag-i-expect yung asawa ko na magkakaroon kami ng anak. Kailangan lumabas na positive! Kailangan mabuntis ako! Kailangan buntis ako! Efren, nagkita kami ni Froilan kanina. Tinaboy niya ako ng parang wala kaming pinagsamahan. Wala akong halaga sa kanya. Nandito naman ako eh. Kung ano man yung kakailanganin nyo ng mga anak mo, kayang-kaya ko yung ibigay. Tanggapin mo na lang kasi ako ng buong-buo sa buhay mo. Akala ko magkakaanak na kami ni Froilan. Pero yun pala, walang laman tong tiyan ko kundi na buong dugo. Ano bang nangyayari sa'yo? Baka kumapano yung baby natin. Mas namalan talaga yung pakiramdam ko. Gaganda ang buhay mo kay Sir Efren, hindi ba, ma'am? Kalimutan mo na yan si Froilan, ma'am. Sabi ko na kay Froilan na buntis ako eh. Kaya ina-expect niya na lalaki tong tiyan ko. 1,000,000 beses ko nang sinabi sa'yo na huwag mo na akong tatawagan, di ba? Hello? Rigor? Justine. Justine, alam ko may kailangan ka sa akin. Ano yun? Mami, sana po open pa rin po kayo sa aming magkakapatid kahit anong mangyari. Anak, alam niyo naman lahat ang tungkol sa akin, hindi ba? Pati yung nararamdaman ko. Wala po ba kayong tinatago pagdating kay Tito Efren? Open pa rin po ba kayo sa kanya? Pati sa amin, pagdating sa kanya? Mami, sino po ba talaga kasi si Tito Efren sa buhay niyo? Kaibigan niyo lang po ba talaga siya? Justine. Justine, anak, I'm sorry. Ayaw ko na sana ipaalam to sa inyo, pero ayaw ko naman kasing magsinungaling eh. May pagkakaunawaan na kami ng Tito Efren niyo. Pero anak, hindi naman ibig sabihin nun, pababayaan ko na kayo eh. Mami, naiintindihan ko naman po eh. Mabait po talaga si Tito Efren sa atin. Malaki po yung naitutulong niya. Pero Mami, paano si Daddy? Don't you love him anymore? Ayaw na po ba talagang makipagbalikan sa kanya? Anak, paglaki mo, pagtanda mo, maiintindihan mo ako. Mami, alam ko naman po yung nangyari. Andun po ako nung kasama niya si Ate Vicky. Huwag na lang natin itong pag-usapan, ha? Mami, dali lang po. Alam ko po na nasaktan ka ni Daddy. Pero hindi po niya sinasadya yun. Napaikot lang siya ni Ate Vicky. Tulad ng panguto niya kay Daddy ngayon. Mami, si Daddy may sakit siya. He needs us. Kailangan na kailangan niya tayo ngayon. Paglalaban natin siya, sigurado kung makakasama natin siya ulit. Pero Mami, paano mangyayari yun? Kung ikaw mismo na inaasahan namin to fight for Dad, you gave up. Sumuko ka kaagad, Mami. Mami, naaalala niyo po ba yung dati? Yung pamilya tayo. Pamilya na masaya.
nagtutulungan, palagi sama-sama. Ma'am, hindi niyo na po ba naaalala yun? Kasi ako, Mami, miss na miss ko na yun eh. Yung pagiging happy family natin. Sobrang miss ko na yun, Mami. Paano kung si Daddy pa rin po yung gusto namin makasama? Maraming pagbibigyan mo ba kami? Sensya ka na, Shine, ha? Tatago ko na yung mga gamit mo. Kasi magkaka-baby na kami ni Mami Vicky mo, eh. At saka itong gagawin naming nursery. Gusto na kaya yung mga bata? Alam mo, nakakamiss din kayo. Alam mo ba yun? Enjoy ba kayo? Yes, Daddy. Ang saya-saya po namin. Sana naman nasa mabuti na kayong kalagayan ngayon. Kapag nagbalik kayo dito, tatanggapin ko pa rin kayo. At aalagaan. Promise ko sa inyo, hindi ko na kayo palalayasin dito. Kahit hindi ako ang tunay niyong tatay. Sa isip at puso ko, hindi na kayo iba sa akin, eh. Pakiramdam ko, mga anak ko kayo. Usap nga tayo. Ano yung narinig kong pinag-uusapan ninyo ng mami mo? Na sinabi mo sa kanya na gusto mong magkabalikan sila ng daddy mo? Sorry po, Tito Efren, ha. Pero gusto ko lang naman po kasi mabuo yung pamilya namin, eh. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Bata ka pa, eh. Hindi mo pa naiintindihan kung ano yung mga nangyayari. At hindi sila pwedeng magkabalikan. Pero Tito Efren, mag-asawa pa rin po hanggang ngayon si Mami tsaka si Daddy. Kasal pa rin po sila. Wala akong pakialam kung kasal sila. Hindi ba kayo naaawa sa mami ninyo? Ha? Hindi nyo na inisip yung kaligayahan niya. Yan daddy ninyo, pinaglululoko niya lang yung mami ninyo, eh. Pinagpalit nga sa tita ninyo, hindi ba? Oh, walang kakwenta-kwenta yung daddy ninyo. Walang kwentang asawa. Hindi po sabihin yan. Kasi hindi niyo po siya kilala. Hindi niyo po siya kilala para pagsabihin siya na walang kwenta. Victoria. Mabuti dumating ka. Hindi naman kita yayayain kundi ako darating, eh. Tandaan, wala sa ugali ko ang magsayang ng panahon sa mga tao o bagay na wala namang pakinabang sa akin. Akala ko kasi insyanin mo ako, eh. Akala ko pinagtitripan mo lang ako, eh. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko alam. Victoria, hindi ko kasi alam kung anong motibo mo kung bakit ka nakipagkita sa akin, eh. Bakit? Ayaw mo? Hindi. Siyempre gusto ko. Kung ano man yung motibo mo, wala akong pakialam. Basta nakipagkita ka sa akin. Ang importante kasi sa akin yung magkasama tayo.
Kasi Victoria, hindi pa rin talaga kita makalimutan eh. Sabihin mo nang gago ako pero baliw na baliw pa rin ako sa'yo eh. Tito Efren, isa po siya sa nagpalaki sa amin. Kaya lumaki po kami mabuti. Kaya sana naman po, huwag niyo po siyang hisiraan sa harapan namin ng ganyan. Kasi kahit pagbali-baligtarin niyo pa po ang mundo, siya pa rin ang daddy namin. Siya ang nararapat kay Mami. Hindi po kayo, hindi ikaw, si Daddy! Alam mo, Victoria, masaya-saya ako. Pinagbigyan mo ako dito. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sumama ka sa akin dito. No choice. Kailangan. Ano? Kung wala, Wala akong makita na problema sa'yo, Mrs. Santos. Some women have spotting during ovulation, which is very normal. Hindi mo ba dahil buntis ako? Sorry, you're not pregnant. Kailangan lumabas ang positive! Kailangan mabuntis ako! Kailangan buntis ako! Mrs. Santos, but that's the truth. I'm sorry. Nawala na sa atin si Sean tsaka yung mga kapatid niya. Ayoko mawala ng anak, Vicky. Ayoko mawala ng anak. Juan, binakita mo kung ano hinahanap mo. Ikaw, huwag na huwag mo akong pinagsasalitaan sa sarili kong bahaya. Huwag mo akong sinasagot-sagot. Ha? At kapag ikaw, nalaman ko na nagsumbong ka sa mami mo, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Ano? Papalag ka? Ha? Ano? Titinting kang ganyan? Tukutin ko yung mata mo. Alaban ka? Sabi ko nga po, mabait po ang daddy ko. Kaya kahit kailan di po kami lalaban sa matanda. Mabait po ang daddy ko kasi kahit kailan di niya po kami sinaktan. Ah, ganon. Mabait yung daddy ninyo. So kaya pala ganon yung ginawa niya sa mami ninyo. Pinagtabo yan na parang aso. Kaya ikaw, binabalaan kita. Kapag nagsumbong ka, babalik ka ulit sa kalye. Kayong mag-iina, magpapalaboy kayo doon. Umayos ka. Ha? Umayos ka. Oh, alis ka na nga. Dito ka na. Rigor, baka nakakalimutan mo. May asawa ako naghihintay sa akin. Nako lang yung sandali natin. Magpasalamat ka na nakapagkita pa ako sa'yo. Yun nga yung hindi ko maintindihan eh. Sumakasama ka sa akin dito, ibig sabihin nun hindi ka masaya sa asawa mo. Hindi mo na siya mahal. Excuse me? Mahal na mahal ko ang asawa ko.
Kung ano man yung rason kung bakit ako nakipagkita sa'yo, hindi na mahalaga yun. Basta, makontento ka na lang sa ganito. At huwag na mabuto sasabihin kahit kanino dahil oras na makalabas to, hindi na ako papakita sa'yo. Malinaw? Hindi. Hindi maliwanag, Victoria. Dahil kung talagang mahal mo yung asawa mo, hindi ka saan sasama dito. Victoria, seryoso ako sa'yo. Pero oras na malaman kung ginagago mo ako... Hindi. Rigor, ano ka ba naman? Hindi kita ginagago, hindi kita niloloko. Nagkataon lang talaga na may asawa ako ngayon nagkita tayo. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Pero alam mo, masaya talaga ako na nagkita tayo ngayon. Iisip ko lang naman, kapag may nakaalam na ito nangyari sa atin, baka mapahamak ako. Pati ikaw. Gusto mo ba mangyari yun? Hindi, siyempre. Kahit hindi ako mapahama ka. Ito ay mahal kita. Ako rin naman eh. Iniisip ko lang at inaalala ko ang kaligtasan mo. At gusto kong malaman mo na masaya ako na nagsama tayo ngayon. Kuya, baka maulit pa yung pananakit ni Tito Efren. I am scared, Kuya. Me too. Bad pala si Tita Efren. Ate, Kuya, dapat magsumbong tayo kay Mami. Tama ka, Shine. Dapat natin isumbong kay Mami yung mga nangyayari ngayon. Siguradong palalayasin tayo, sasaktan tayo ni Tito Efren. Kasi yun yung sabi niya sa akin pag nagsumbong tayo. Faye, ayoko nang maranasan ng mga kapatid natin yung hirap na dinanas nila sa kalye. Masyado na tayo nag-suffer. Kuya, di bumalik tayo kay Daddy. Pag nalaman ni Mami yung ugali ni Tito Efren tsaka yung mga ginagawa niya sa atin ngayon, I'm sure she won't even think twice. Magkakabalikan si na Mami tsaka si Daddy katulad ng gusto nating mangyari. Kaso Faye, sabi ni Tito Efren, pinagtaboyan daw ni Daddy si Mami. What? Nagawa ni Daddy kay Mami yun? Saan ka nagpunta, Vicky? Vicky, saan ka ba nagpunta? Kanina pa ako hintay sa'yo eh. Hindi mo sinasagot yung cellphone mo. Ano kasi, dumaan pa kasi ako sa kaibigan ko eh. Eh, ang tagal na namin di nagkita kaya, ayun, napatagal yung kwentuhan. Pasensya ka na ha. Pinag-alala pa kita. Sobra eh. Hindi mo naman maalis sa akin yun kasi buntis ka eh. Baka kumapano yung baby. Ayoko na papagod ka o napupuyat. Dapat nga, sumama na lang ako nung lumabas ka eh. Don't worry about me, Froilan. Okay lang ako. At saka itong baby natin, alagang-alaga siya. Andyan lang siya. Huwag ka mag-alala, ha? Justine, I'm so sorry for what happened. Pagpasensyahan mo na ako, ha? I know how much you love your dad so much. Naiisip ko lang kasi lagi yung ginawa sa'yo ni Olivia eh. Ayoko maulit pa yun. Baka mamaya sinusundan ka niya. Saktan ka niya ulit. Hindi. Hindi na ako makakapahig na magawa pa niya sa akin yun. Lalo na't dinadala ko ang anak mo. Hindi ako papayag. Mommy, can I ask you something? Sige. Ano yun?
It's about Dad. And may gusto rin ho akong sabihin sa inyo. Sige, ano yun? Mommy, is it true that Dad drove you away? Mommy, totoo po ba? Sino nagsabi sa inyo nito? Yun po yung sinabi ni Tito Efren kay Kuya Justin. Ipaglalaban kita at ang baby natin. Wala na sino man ang pwede pang maghabol sa'yo. Lalo na't ngayon nakasal tayo at magkakaanak tayo. Wala nang pwedeng umagaw ng karapatan ko sa'yo. Lalo na't ngayon na itinaboy mo na si Olivia. Bakit niya ginawa yun? Hindi niya dapat sinabi yun. This issue is between me and your dad. There's something else, Mommy. Hindi lang po yun yung ginawa ni Tito Efren. Olivia? Efren, anong ginawa mo? Teka, anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinabi kay Justin ang nangyari sa amin dalawa ni Froilan? Tingnan mo, nag-aalala tuloy yung mga bata. Sige na, Justin. Faye, matulog na kayo. Mag-uusap na lang kami ni Tito Efren nyo. Sige na. Ano, Bes? Nakakaloka ka! Naglalaro ka ng apoy. Namamangka ka sa dalawang ilog. Shhh! Huwag ka nga maingay. Pinatulan mo si Papa Rigor. Hindi ka ba natatakot? Alam mo kung saan ako natatakot? Kapag malaman ni Froilan na hindi ako buntis, doon ako takot na takot. Kaya ginagamit mo yung ex-jowa mo, ganon. Ginagawa ko lang kung anong dapat eh. Gusto ni Froilan ng anak, pues. Bibigyan ko siya ng anak. Efren, bakit mo naman sinabi kay Justin na pinagtabuyan ako ni Froilan? Binata na yung anak ko. Natural lang na maapektuhan yun. Sasama ang loob niya. Dapat nga mas lalo kang maging open sa kanila eh. Malalaki na yung mga anak mo. Dapat naiintindihan na nila yung mga ganitong seryosong bagay. At alam mo, dapat lalo nilang nalalaman kung gaano kawalang hiya ang iniidolo nilang ama. Baliwala na sa akin si Froilan. Ang akin lang, hindi naman dapat maging masama ang paningin ng mga anak ko sa ama nila. Kahit paikot-ikutin pa natin ang mundo, daddy pa rin nila si Froilan. Pero sa ginagawa mong yan, nagsisinungaling ka sa kanila eh. Dahil di ka nagsasabi ng totoo. Pinoproteksyonan ko lang ang pakiramdam ng mga anak ko. Ayoko masaktan sila. Sigurado ka dyan? O si Froilan lang ang pinoprotektahan mo? Kahit hindi ako nakakakita, babae yan. Mga ngiti mo dyan, abot tayo nga ha. Sinong mag-aakala, pagkalipas ng maraming taon, magkikita kami ulit ng dati kong syota? Hindi nga ako mabuntis-buntis kay Froilan. Kaya dapat magpabuntis ako sa iba. Hindi ako pwede maging kampante, Cecil. Mas magiging malakas na ang laban ko. Kung makapagsalita ka naman, parang siguradong sigurado ka na mabubuntis ka talaga ni Rigor. Eh, paano kung hindi umubra? Hindi ko dapat sinesentro ang buhay ko masyado sa mga anak ko. Na dapat iparamdam ko sa'yo na nandyan ka, na mahalaga ka. Isa lang naman talaga yung paraan para mapatunayan mo yan. Will you marry me? Di namin maintindihan kung bakit magpapakasal si Mami kay Tito Efren. Bakit ba kasi ganun si Mommy? Ganun lang ba kadali sa kanya para kalimutan si Daddy? Mami, pwede pa rin po kausapin si Daddy. Malay niyo po lahat ng misunderstanding lang pala. Mami, di ba mahal niyo pa po si Daddy? Justin! Faye!